Ito ang tahanan ng batang si Jamaica na maagang nakapag-asawa dahil sa kahirapan ng kanilang buhay at dahil sa maling paniniwala na sa pag-aasawa ay mayaangat siya at magkakaroon ng magandang buhay. 13 taong gulang pa lang ang batang ito nang magkaroon siya ng asawa. Ngayon ay 17 years old na siya. Nagkaroon ng 2 anak, subalit sa kasamaang palad ay iniwanan din siya ng kanyang naging asawa dahil sa kahirapan sa buhay. Ngayon ay mag-isa siyang naninirahan sa kanilang napakaliit na kubo. Mag-isang itinataguyod ang kanyang 2 anak. Mahirap para sa kalagayan niya. Nag-aaral, nag-uuling para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngayon mga kababayan, dumadanas ang batang si Jamaica ng sakit, stress, at hirap na hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Narito po mga kababayan ang pagpapatuloy ng kwento ng batang ina na si Jamaica. Hapon sa inyong lahat mga kababayan. Nandito ulit kami ngayon sa Sitio Mangud, Barangay Mapola, Paquibato District. Ito yung bahay, no? Bahay po ito ni Jamaica. So ako po ay kagagaling lang ng Maynila at ngayon lang tayo nakabalik dito sa kanilang lugar. Ayo. Hello Jamaica. Kamusta? Okay ka lang? So ito yung baong bahay ni Jamaica mga kababayan. Napakaliit na bahay kubo. At ito ay kahoy lang, purong kahoy. Para kang makakat sa taas, ito yung kailangan mo. Hindi siya yung nakikita natin na hagdanan talaga. Tapos dito sa silong, dito siya nagpuyo. Yan. Ang kaldero niyang gamit. Dito sa ilalim. So isang napakaliit talaga na bahay yung kanyang tahanan. May maliit siya dito na lagay ng mga gamit niya. Tapos ito ay medyo may anay na rin, ano? Pwede ba akong umakyat dyan? Hindi ba magigiba? Hindi magigiba? Hindi? Hindi? O sige, akyat ako. Tatanggalin ko lang yung aking ano ha? Yung aking sapatos bago tayo umakyat. Sure ka? Hindi ako magigiba? Wow. Yeah. Okay. Yan. Ilalagay ko lang to dito ha. Tapos laksan mo lang ang boses ulit ha. Okay. Jamaica, kamusta ka naman? Okay lang, boss. Okay ka lang? Okay. Opo, sir. Nakapagpa-check up ka na ba? Opo. O ano sabi ng doktor sa'yo? May sakit daw ako na sir, na anemia. Anemia po ang sakit. Anemia? Opo, sir. O alam mo ba kung ano yung anemia? Ano sabi ng doktor sa anemia? Kulang daw og dugo, sir. Kulang ka sa dugo. Binigyan ka ba ng gamot? Opo. Okay, anong gamot binigay sa'yo? Vitamins po, sir. Ito, okay. Ayan, kasi minsan nakukulangan ka sa pagkain din ng mga gulay, mga talbos, no? Opo. O, sinabihan ka ba na kumain ng mga gulay? Opo, sir. Sinasabihan po ng doktor na dapat daw ako magkumain ng gulay. Okay. So, wala ka na bang ibang nararamdaman? Wala. Yung ubo na lang, sir. Ubo na lang. So, tinuloy mo ba yung pag-inom ng lagundi? Kamusta yung pakiramdam mo? Okay na? Medyo naano yung ubo ko, sir. Nawala? Nilalagnat ka pa? Hindi na? Hindi na, sir. Okay. Kamusta yung asawa mo? Pinuntahan ka ba dito? May nakasabi sa video, sir, na bumalik daw siya sa amin. Baka ano yung sinasabi niya. Okay.
baka bumalik sa'yo yung asawa mo. Opo. Kung babalik siya, tatanggapin mo pa siya? Tatanggapin, nagsabi ang kanyang ina po, sir. Mm-mm. Kung hindi ko siya tatanggapin, papatayin daw ako, sir. Ha? Yun pong nasabi sa kanyang ina, sir. Teka muna, bakit ka papatay? Bakit? Kung ano kayang dahilan? Okay, ito ba ikwentong ano lang? Baka naman marites lang or kwentong ano lang. Pero sino nagsabi sa iyo na baka ganun ang mangyari sa'yo? Ang sinasabi nila, sir, Oo. nag-post o nag-video call sila ba? Sa'yo? Mm. Ano sabi nila? Pag hindi tinanggap yung asawa mo, pag hindi mo siya tinanggap, ay papatayin ka? Mm. Okay. Kailangan daw ako magbigay ng No. 30 po kakabayo, sir. Ha? Basta di daw ako bumalik sa kanya. Bakit? Teka muna, ikaw ang magbibigay ng 30,000 parang kapalit ng kabayo? Dili, sir. Ano? Kabayo ilang gipangayo, sir. 30 ka buok. Diyos ko, 30 kabuo ka na piraso na kabayo, kapalit noong... bakit nabaliktad? Teka lang ha. Di ba ikaw ang iniwanan niya? Ambot nila, sir, di ba? Ako man ilang biyaan nga no. Ako may pasablagon. Siya na yung iniwanan tapos siya pa ipapablog. Sa vlog mo. Kasi Oo. parang gustong bumalik ng lalaki daw dito. Pag Oo. hindi daw papayag si Jamaica, papasablagin nila ng 30 pirasong kabayo. Bakit nabaliktad na naman? Eh, hindi ba ikaw yung iniwanan niya? Hindi siya napunta dito. Sabi niya kasi sa amin, sabi mo nung una sa amin, ay nung unang interview namin sa'yo dito, iniwanan ka na ng asawa at hindi na bumabalik, walang sustento sa'yo. Diba? Opo. Ay, bakit ngayon sila pa yung may gana na hindi ko maintindihan kasi. So, ano yung dahilan? Dahil daw, Baka kinausap mo yung mga dato na dito? wala po. Hindi ba nila alam na ikaw ay iniwanan din ng lalaki? Hindi kasi sinuntentuhan, sabi mo? Kung sa totoo siya yung dapat nagbablog, di ba? Opo, siya Dahil- ang magsablog. Kasal ba kayo? Hindi pa. O hindi naman pala sila kasal. Mamaya kausapin natin yung magulang. Baka meron lang kaming hindi naiintindihan. Pero nung malaman mo yung ganun sinabi niya, ano yung naramdaman mo, te? Naramdaman ko po, sir, na masakit po ang aking ulo basta makakuan ko sa baka makahuna-huna ko sa gisulti nila. Sakit daw yung ulan niya, sir, pag naiisip yung nagsasabi. Kasi tinan nyo naman po si Jamaica, stress na tong bata. Stress na yung itsura niya. Stress na siya sa araw-araw na iniisip niya. Paano niya pakakainin yung mga bata? Di ba tumutulong lang sa iyo magulang mo para mapakain siya? Opo, sir. Okay. Nung iniwanan ka niya, never siyang nagpadala sa iyo.
Nagpadala na siya sa 100 pesos lang, sir. Okay, 100 pesos. Kailan yun? Ilang months na? Yung Bernice, sir. Nitong Biyernes. Mm. Oh, at least nagpadala naman pala. Hindi ba dahil kaya lang nagganto ulit dahil napanood ka? Opo, sir. Oh, yun. Siguro dahil ito siguro dahil baka nakikita dahil may tumutulong sa iyo ngayon. Pero lilinawin ko lang doon sa lalaki, ano? Kami nandito para tulungan yung asawa mo. Yung side ninyong dalawa, kung may problema kayo at kung gusto nyo ayusin yung relasyon nyo bilang mag-asawa, labas kami doon. At kung mahal nyo ang isa't isa, maayos nyo yung relasyon nyo. Pero kasi yung sabi na kapag hindi siya nakipagbalik sa'yo, pwedeng papat yun, no? Mahal mo ba siya? Mahal mo? Hindi po, sir. Pero kung ano lang na po, sir, dahil sa alang lang sa akong mga anak, sir. O alang-alang sa yung mga anak. Grabe naman, hindi ko po maintindihan mga kabayan, no? Talagang kasi yun sa Manubo yun, di ba? Obo Manubo siya, yung tribe niya. Opo, sir. Okay. Ito kasi yung sa relasyon nyo talaga labas kami. Pero sa sitwasyon kasi ni Jamaica, nakakaawa itong bata. Kung siya pa yung ihahabla or ibablog, pagbabayaran nyo ng 30 kabayo. Imagine 30 kabayo. Saan kukuha yung bata? Although naintindihan namin yung ano. Pero in legal process, kapag ka ganito na yung pangyayari at ikaw yung naagrabyado, ikaw yung naiwan, dapat hindi naman ganun. Mag-usap kayo ng maayos. So, ang tanong kasi doon kung tatanggapin mo siya dito. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin ko po siya, sir, dahil para may makayaya lang sa aking anak. Para makamit na ko akong pangarap, sir, na para mahawas mi among kalisod. Sir, salamat po sa pagtulong ninyo sa akin, sir. Kung wala kayo makatulong sa akin, parang mamamatay na lang ako, sir. Dahil sa inyo, nakapacheck up ako, sir. Kaya mo yan, kaya mo. Huwag ka na umiyak kasi baka madagdagan pa yung binat mo, no? Naintindihan ko yung bata kasi nakakaawa kasi ito si Jamaica. Tapos ngayon nalaman ko pa na ganun yung possible na pwedeng mangyari. Ito lilinawin ko lang Doon sa lalaki kami may tulong na ibibigay para kay Jamaica pero labas ka doon. Hindi mo pwedeng pakailaman ang tulong na matatanggap ni Jamaica. Una-una, hindi namin alam nga yung sitwasyon pa. Pero may tulong talaga kami ibibigay. Hindi mo siya pwedeng pakailaman. Tulong ito para kay Jamaica. Kung gusto mo kaming makausap, pwede naman mag-usap tayo para malaman namin yung kasi wala naman kaming pakailam, wala kaming karapatan, pero tulong lang ibibigay namin kay Jamaica. At sa unang interview talaga, yun ang sabi niya sa amin. Yung bang unang interview namin sa Jamaica, may katotohanan na talagang iniwanan ka dito? Opo, sir. Yun So, iyan, pwedeng ganon. Pwede rin ka rin namin tulungan. Kung halimbawa mag-vlog siya, tutulungan ka rin namin natapatan kung ano yung pwedeng, diba? Mag-vlog tayo. Tutulungan ka namin para may paglaban mo yung karapatan mo bilang isang babae. Diba? Sa ngayon kasi, meron tayong barangay. No? Pwede ka rin namin tulungan. Dalhin natin sa taas, sa IPS. Diba? Kasi yung naabuso kasing kababaihan, hindi tama yun. Napakabata niya, 13 years old na nag-asawa. So, hindi naman tama na iwanan nga lang siya. Kung talaga yung, opinion ko lang naman to, huwag kang magagalit sa akin dun sa asawa mo. Opinion ko lang. Kung talagang mahal mo yung asawa mo, dapat hindi mo sila iniwanan dito. Ngayon, nakita namin, nakakaawa, tutulungan. Mayroon talagang mag-iisip na gano'n na kung kailan tumulong tsaka siya babalik. Pero lilinawin ko sa'yo may tulong kami ibibigay sa kanya. Pero para sa kanya yon, para makapagpagaling siya, maging maayos ang buhay niya. At possible pa, baka may manonood ulit tayong mga kababayan na matulungan ito magtuloy-tuloy sa kanyang pag-aaral.
Ang gusto mo pag natapos ka? Maestra po, sir. Maestrat or teacher, guro. Nagmo-module ka ba ngayon? Opo. Okay. Ano yung mensahe mo sa asawa mo? Minsahe ko po sa iyo na sana maawa ka sa amin. Bakit po iniwan ninyo kami? Okay. Mamaya kakausapin ko yung magulang niya, no? Ito. Mayroon kasing tulong ulit, mga kababayan, kaming natanggap. Galing ito sa mga sponsor natin na nagmamahal sa kanila, sa mga katutubo at nagmamahal sa Pugong Biyahero. Ito ay medyo... Okay. Thank you po kay Tita Jennifer. Nagbigay ng 1,000 pesos. Tita Teddy Nario from Carson, California, 5,000 pesos. Paz Ortega Kwok, 1,000 pesos. Tita Carmi Smith, 16,800. Ang total nito ay 23,800. Okay. Itong 23,800, napakalaking amount. Ano ang gagawin mo sa perang ito, Jamaica? Para po magpa-check up po ulit, sir. Ano pa? At magbili ako ng gamot, sir, para po sa aking mga anak. Okay. Pag pumunta dito ang asawa mo, wag mo siyang bibigyan ng pera. Opo, sir. Ha? Okay? Kasi itong perang ito ay tulong para sa iyo. Hindi tulong para sa asawa mo na iniwan ka. No, wag kang magagalit sa akin na. Prangkahan lang tayo. Kasi, nandito kami para tulungan eh. Dumating kami para tulungan. Darating ka dito para ano? Hindi namin alam. Wala kaming pakialam kung mag-ayos kayo dahil relasyon yun. Pero sabi mo nga, may mangyayaring masama sa'yo kapag gano'n. Magreklamo sa barangay, ha? Opo, sir. Magreklamo sa barangay kay Dato. At pag nalaman namin kung ano nangyari, tinuloy nila, tutulungan ka namin. Tutulog kami sa IPS, sa taas, sa ADMO. Sir, magpatulong po ako sa inyo na makatapos ako sa pag-aaral, sir. Para po sa aking dalawang mga anak. Kasi ang hirap namin, sir. Hindi ko pa kaya makita ng bigas, sir. Kasi salamat po sa inyo, sir. Okay, ito ibibigay ko na to sa'yo. Okay. Baby. Okay, huli ang pakiusap ko. Ibibigay namin to sa'yo para sa'yo. Imo-monitor namin kung saan mo ginastos ito. Ito ay para makita lang namin na hindi mapupunta sa asawa mo ito. Ha? Okay? Sige. At kapag nagkaroon ng problema, inform mo lang kami, papatulong tayo sa otoridad. Ha? Doon tayo sa legal na pamamaraan. Doon tayo sa tama. Ha? Okay. Ito ang total po nito ay 23,800. Ganun mo yung kamay mo, Manso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,800. Ginawa ko ng 24,000, ha? Okay? Po, sir. Marami pong salamat sa inyo, sir, na natulungan ninyo ako. Dahil gusto ko pong makatapos sa aking pag-aral dahil po sa aking mga anak. Kasi ang hirap namin, sir. Yung binigay mo sa amin na pera, sir, pambili namin sa gatas po sa aking anak at saka mga gamot ko po na napa-check up din ako. Medyo na ano po ang yung ubo ko, sir. Dahil sa inyo na medyo na ano po yung ubo ko, sir. Marami po salamat sa inyo. Okay, ha? Tinulungan ninyo ako, sir.
Laban lang sa buhay. Fight, ha? Opo, Tapos sir. palagi kang mag-pray. Ha? Tapos mahalin ang mga bata. Okay? Magdasal ako ng Panginoon, sir, na makatapos po ako ng sa pag-aaral. Yan. Hayaan mo at makakatapos ka rin yung pagkaaral. Ako, itago mo na ito, ha? Okay? Marami pong salamat. Kain ng gulay, ha? Huwag ka na umiyak. Okay lang yan. Kain ka ng gulay. Sustansyang pagkain, ha? Opo, sir. Sige. Gagamit mo ba yung solar dito? Opo. Dahil po sa solar, sir, may ilaw na ako sa pag-answer ng module ko, sir. Pero dahil po sa inyo na tulungan, napacheck up din ako. May bata. Sige ate, halika. Ito po yung nanay ni Jamaica. Ang hirap. Oh, Diyos ko, ang hirap po. Diyos ko, dahan-dahan lang po Dahan lang. Sana baka tayo. Sige, upo ka lang dyan. Upo ka lang ate. Okay ha? Upo lang po kayo. Okay. May tanong lang po ako ate. Okay, para at least malinaw din sa amin. Gaano po katotoo na yung anak ninyo ay kung hindi makikipagbalikan yung asawa niya ay iba-vlog siya o ihahabla sa vlog? Ambot sir nga. Kay nag-ingon man siya sir nga. Kung makagawas daw siya, di na siya mabalik kay tungod sa kalisod sir. Ano yan? Kung lalabas daw siya dito sa lugar na to, sir, hindi na siya babalik dahil sa kahirapan ng buhay. Yun daw yung sabi nung umalis. Dahil sa hirap. O sir. Pero pinasok niyo yung pag-aasawa at nakita niyo yung hirap ng buhay dito. Sana isinaman mo yung pamilya mo. Okay, iba-vlog daw siya kapag hindi nakipagbalikan. Sa vlog daw, kung dili mo makigbalik ang anak nimo, isa vlog daw ug pabayron og 30 ka buok kabayo. Oh. Tinuod ba daw to? O sir, mauman patakaran sa ama sir. So, Kanang Siya may mali, ang mali man ang lalaki kay siya may namiya. Po, sir. nagsawa na yung lalaki sa kahanap ng papakain sa kanya. Saka sa umalis. o sir. Irresponsable nga siya. Sorry for my word irresponsable yun. Kasi hirap na nga ng buhay ng asawa mo Kaya ka nga nakipag-asawa dito, 13 years old. Tapos umalis ka dahil nagsawa ka ng manghanap ng papakain sa mga... Tapos ngayon babalik ka dahil... Tapos papabayarin pa lang. Tapos pababayarin mo pa. Ano, pinagkakitaan na lang? Hindi tama yun. Sige, kung ganun yung ano mo, sa lalaki tutulungan namin si Jamaica na maayos to sa barangay, sa pulis, o ano man. Kasi sa ngayon, ang may batas naman, di ba? Doon tayo sa legal na pamamaraan. Tutulungan namin siya. Ngayon, kung magbabalikan naman kayo, wala namang problema. At least, nagbalikan kayo, ituwid mo yung tama, yung ganun. Naalagaan siya, maghanap buhay. Hindi rason yung umalis ka dahil wala ka nang maipapakain. Dahil nahirapan ka ng kawawa naman yung mga bata. Okay? So yun lang. At least kung gusto mo kaming makausap, pwede naman. Kasi wala naman kaming ano dito. Gusto namin pantay lang at wala kaming tinatago. Okay? Yun lang naman nanggaling kung ano yung sinabi sa amin ni Jamaica at willing kaming tulungan siya. Sige po. Maraming salamat po mga kababayan. Nanay, bantayan ng iyong anak. Ha? Nakakatakot yung sinabi nung yung ano niya. O sir. Hindi ka ba nangangamba para sa kaligtasan niya? Wala ba daw ka na hadlok para sa iyang seguridad? O hadlok manggani ko sir. Ganito na mag-report kayo sa barangay. Para may Mayroon kayong alam na ever happen dito sa bata, ano man ang mangyari sa kanya, alam nyo kung sino ang may kagagawan. Sir. Dito din sa dato, mag-ano kayo. para may proteksyon. Para may protection. Pagkami. May bagani. Nandiyan ba si kuya? Wala. Nasa sandunan po. Tawag mo nga na rin to kay madam. Kay Madam Aida. Pag napanood to ni Madam Aida para at least matulungan tayo. Or ano no? Hindi na tama kasi yun. Saad mo. Hindi na tama kasi yung nangyayari. Hindi na tama yun. Siya pa yung ihahable. Siya pa yung magbabayad. Siya na nga yung pinabayaan. I don't know Baka mayroon po kayong itinatago sa amin na hindi namin alam.
Basig na wa mi kabalo pod nay nga basig na pod mo gitago nga wala ninyong gisulti sa mua. Mahitungod ato. Wala. Sir. Sige po, marami pong salamat sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang dito na lang po itong vlog natin. At nawa ay malampasan mo itong pagsubok na ito ha. Basta kung ano man mangyari, Nay, sabihan nyo kami. Na? Okay. Sige po, marami pong salamat. At salamat po sa lahat ng mga sponsor po natin. God bless po sa inyong lahat.